Mainit-init pa ang hapon nang bumusina ang tricycle sa harap ng lumang barbershop ni Mang Rudy sa tabing kalsada ng Barangay San Lorenzo. Tuluyan nang naglaho ang dating pulang pintura ng fasad at taning kuhang skinhead pogi cut na poster ng dekada nobelta ang pumapagitna sa kupas na salamin. Pagbukas ng pinto, pumasok si Rafael Villarreal. Nakaputi na beige na blouse na may maliit na buhol sa dibdib. Nakasabit sa pulso ang tote bag na may mga art supply. At kahol pa lang ng tsinelas niya ay umalingaw-ngaw na sa loob. Tahimik na nagtatawanan sina Jul at Boyet, dalawang bagitong barbero na bagong salta mula Bulacan. Habang si Mang Rudy, ang pinakamatandang gumugupit doon, ay nakaupo sa dulo. Nakatungtong ang paa sa lumang footrest. Hawak ang pang-ahit na umiingit. "Magandang hapon po," bungad ni Rafa. Malambot ang tono. Suot ang manipis na pulseras na kumikinang sa tube light. Tiningnan siya ni Jun mula ulo hanggang paa. Napaampaw ang kilay at nag-cross ng braso. Sir, anong gupit ang prep mo?" Sarkastikong tanong. Sabay lang ng titig sa hilaw na bitak sa blouse ni Rafa. Layered na fade po sana. Yung malinis sa girit tapos volume sa itaas." Sagot ni Rafa. Nangingiti. Ramdam ang nanlalanig na usisang mga mata. Suminghal si Boyet na tila may binabalak. "Layered daw." Bulong niya kay June na natinakpan pa ang bibig para hindi marinig. Mungit mahalata ang pagpipigil ng tawa. Lumapit si June, inisprayan ng tubig ang suklay, at bago ipatungan kapote sa balikat ni Rafa, ay nagpakawala ng mahinang biro. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, paki-comment naman sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood. At kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like, i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. "Sige, sir ma'am, sir, ililift natin, baka lumipad." Humalakhak si Boyet at pati si Mang Rudy na sa halip ay nagkamot ng nambatok ay napatungo na rin sa salamin para di makita ang ngisi. Sa salamin din, nakatanaw ang tatlo pang suki na nag-aabang at naririnig ni Rafa ang bulungan. "Bakla yan, sigurado. Baka magreklamo yan pag di pantay." Pinisil niya ang tote bag. Pilit inihinga palabas ang kaba. 2 taon na mula nang magsimula siyang bumisita sa iba't ibang mumurahing barberiya para pangalagaan ng biglang lumagong kumpiyansa sa sariling buhok, na minsan na ring ginawang ilang ng panglalait. Ngunit walang nakapaghanda sa kanya ng kamandag na mga barbero ngayon. Habang kumikiskis ang gunting, naririnig niya si Boyet na kungwari nag-uusap sa kabilang customer. "Alam mo pre, dito talaga masculine cut. Pag may lambot, mahirap line up." Tumawa naman si Jun at nagkibit balik. Tila lumamig ang puwet ni Rafa sa leather na silya. Pakiramdam niya ay naglalakad siya sa manipis na lubid sa gitna ng pagtutulak ng maskuladong katauhan ng barberiya. "Sir," tanong ni Jun, "gusto mo ba yung gilid ahit na zero? Baka di bagay sa'yo." Dinagdagan niya ng diin ang huling salita. Sabay sulyap kay Boyet at sabay silang nagtawanan. Ramdam ni Rafa ang pula sa pingsi, ngulit pigil pa rin ang dila. Pumikit siya, pinabalala sa isip ang hugis ng gupit na gustong iuwi. Inisip ang opening ng art exhibit na ididirect niya bukas. Unang beses niyang ilalantad ang pangalan sa malaking gallery. Habang humihiwa ang clipper, pinaliguan niya ng maalat na pawis ang batok. Inaasahan niyang maging maayos, ngunit lalong lumala ang panunodyo. Lumapit si Boyet. Tila may itinuturong linya, pero sa halip na tahimik na sumenyas kay June, ay malakas nagkomento. "Pre, parang gusto kong lagyan ng design na bulaklak ko." Halinghing ng tawa. "May bayad extra yun ah." "Sige na, pang blossom." Dinig ito ng lahat, pati na rin langhap ni Rafa ang malansang hininga ng gwardiya na sumilip sa pinto at umismid. Malapit nang sumabog ang dibdib niya nang galitin siya ng sinabi ni Boyet na, "Ay sir, baka after nito magpalagay ka ring lip tint ha?" Subukan niyang huminga. Rinig niya ang nagtatalong tibok ng puso. Kalamurong maragasa ang tren. Isang kisap mata, sandaling huminto ang gunting. Sumenya si Jun kay Boyet. May balak pala silang birong barber fail. Gugupitin raw ng sobrang ikli ang isang side para matuto. Hindi nila alam. Napatitig si Rafa sa salamin at nakita ang pagtakip ni Boyet ng kamay sa bibig. Pigil tawa, habang pasimple niyang kinindat ang nasa likod. Muntik nang lumabas sa bibig ni Rafa ang isang sigaw na, "Tama na!" Ngunit sa halip ay tiniis niya at nagpanggap na nagbabasa ng text sa telepono. Sa digital reflection, nakita niyang huminto ang clipper sa tuktok.
Parang naghahanda ng isang maling stroke. Biglang umangat ang kamay ni Rafa at hinawakan ang pulsuhan ni June bago man managana ang tabas. Natamim si Barbero, pati Boyet ay napaatras. Sandali lang po, mahinang sabi ni Rafa, pero naninginig ang boses. Pakipantay lang po, final ko na to sa malaking okasyon bukas. Sa pagkapit ng kamay ni Rafa, may nahulog na maliit na ID holder mula sa tote bag. Nahulog ito sa paanan ni Boyet at tumambad ang nakasabit na security pass. Curators Guild of Metro Museums, Directors All Access, Rafael Villarreal, Executive Artistic Director. Biglang huminto ang lahat. Kiniwayan ni Rafa si Boyet na pakipulot ito at kinuha niya sabay pahatid ng ngiti. Salamat! Sa likod, napansin ng suki na si Tatang Henry na nakasulat din sa ID ang embossed seal ng National Commission for Culture and the Arts. Nagbulungan silang apat. Naputla ang mukha ni June. Halatang napahiya. Suminghap siya at nagpaumanhing. Pasensya na po sir, di namin alam. Artista pala, curator po pala kayo. Dumikit sa sulok ng labi ni Rafa ang matamis, payapang ngiti. Pero kita sa kilay niyang bumaba ang gayumang hinahon. Hindi po importante kung ano ako, kuya. Importante lang pantay ang trato sa kahit sino. Gupit lang naman po ang pinunta ko, hindi pang mamaliit. Nagsimulang magkalkal ng tape si June para sukatin ulit ang linya. Si Boyet, nakingiwi, nagpakandahirap na mag-ayos ng crowning area. Walang makahugas sa kahihiyan. Ang tatlong suki sa likod na payuko rin, parang nahihiya sa maglingnat. Tahimik na gumalaw ang oras. Sa bawat dungaw ng gunting, naaalala ni June kung paano siya rin ay pinagtawanan noon sa pagiging promdi. Bakit niya kailangang ipasa ang pahirap? Kumurot sa konsensya. Sa bandang huling pasada ng razor, huminga siya ng malalim at nagsorry ng diretso. Sir Rafa, hindi magandang biro yung kanina. Tao rin po kayo, masama akong nagamit. Sa totoo lang, first time ko po gumupit ng layered fade sa maikli. Tumanggo si Rafa. Kung gusto mo, tuturuan kita ng tamang layers. Gamit ako ng texturizing shears, hindi lang clipper. Kumislap ang mata ni June, parang batang pinayagang tumakbo sa ulan. Wala pang 5 minuto, nakalimutan na silang nakamasid ang suki. Puro pagbasa at pag-aayos na lang ang narinig. Nang matapos, kumintab ang buhok ni Rafa. Malinis ang fade, structured ang top line, at may natural drop sa gilid. Ayos! Wika ni Boyet, ngayon ay buong galang. Inabot ni Rafa ang salamin, tumingin sa likod, kampanteng ngumiti. Naglabas siya ng pichel na tip, doble ng karaniwang charge. Sabay sabing, salamat sa serbisyo, pasensya na kung nakapagturo ako. Sanay lang akong perfecto on kami. Yumuko ang tatlo, patakbong nagpasalamat, at si Mang Rudy ay lumapit din, pinisilang balikat ni Rafa. Pasensya ka na anak, minsan malayo sa huwarang pag-asikaso ang pinagsasanay ng mga bata. Sumagot si Rafa nang may halong lambing. Walang problema po Mang Rudy, lahat tayo nagkakamali, basta't nagsisikap, itama. Bago lumabas, kinuha niya ang lumang poster na Skinhead Pogi Cut. Nilagyan ng pirma sa hulihang sulok at sinulatan ng For Barberia de Rudy, huwag basta husga, gupit ng paggalang. Nagpakuha pa siya ng selfie kasama sila. Ipinangakot ipopost niya sa social para mabigyang exposure ang shop. Pagkaalis ni Rafa, habang pumapara siya ng tricycle papuntang gallery, nag-usap-usap ang barbero. Grabe bre, akala ko kung sino lang yun, yung pala executive sa museum, buti hindi tayo dinedma. Buti nga, ma-regular pa tayo, mali na nga tayo. At napatingin sila sa pader, nakasabit na yung poster na may pirma, nagtitilaok na simbolo ng aral na hindi dapat binubusisi ang pananamit ni walang kinalaman sa talas ng gunting. Kinabukasan, nagpalagay sila ng maliit na karatula malapit sa resibo list. All cuts, all genders, all respect.
Sa unang araw pa lang ng bagong patakaran, dumating si Ate Vanji, butch na cool cut, at si Rico, fashion model na nagpa-shave ng linya sa kilay. Binigyan silang lahat ng tamang serbisyo, walang halong halakhak ng pangmamaliit, kundi halakhak ng pagbati. Samantala, sa Valmonte Gallery, nagbukas ang exhibit ni Rafa, pinu ng watercolor portraits ng ordinaryong manggagawa, konduktor, sidecar boy, kahera at barbero. Sa gitna ng display, naka-frame ang isang maliit na piraso ng buhok. Ang mismong tinabas ni June. May caption, Layers of Humanity, gupit na bumubura ng hangganan. Sa ilalim, credit, Barberia de Rudy, San Lorenzo. Nagkagulo ang audience at nabanggit ng host na paparating daw si Mayor para bilhin ang buong set. Kasama roon ang poster na may lagda niya na iniskan at ipinrint pang Instax. Habang bumababa ang ilaw sa gallery, sa barbershop ay sumabog ang ring ng landline. May tumatawag na magazine gustong mag-feature ng barbershop na kauna-unahang nag-adapt ng inclusive hair service. Walang makapaniwala ni June at Boyet. Nagmilagro ang isang gupit. Ngunit higit pa roon, nagmilagro ang isang sandaling itinurid ang kamay na halos gumupit ng maling linya. At tuwing aalalahanin nila yung araw na iyon, laging sumisilip sa likod ng salamin ang imahe ni Rafa na nakaniting nakasuot ng beige blouse, hawak ang tote bag. May kumpiyansang hindi na kailangang ipagsigawan. Sapagkat kung tatanungin sila kung sino siya, hindi nila agad sasabihing museum director. Sasabihin nilang siya ang kliyente na nagpapaalala na mas gunting ang isip kaysa bakal. Kapag kayang tagpasin ang asal na mapaghusga, mas kikinang ang bawat hibla ng dangal. Maski bakla, tomboy o barbero man. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Anong aral ang inyong napulot? Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko dahil ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga para sa bago nating kwento.